bigyan din sa atin ni Santiago. So sabi dyan sa verse 5, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ng sinasabi ng kasulatan. At ano yung kasulatan na yon na binabanggit dyan? Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Sa ibang salin nga po pakibasa dyan. Basahin niyo. Ayaw ng Espiritu ibigay sa ating nagpuso ng Diyos na siya'y may Agaw. sa ating pagbigay. Pag-ibig. Ito kami natangin. Okay lang yan. Ngunit higit na Malakas. Okay, yun lang verse 5 lang ho. Sabi doon, meron pa bang ibang salin dyan maliban doon sa binasa? Yung sa inyo, Meron po. ano po? Gusto ko yung Para makita natin yung, hindi naman pagkakaiba, isa lang naman ang kahulugan niya. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya ay may kaagaw sa ating pag-ibig. Diyan po. Basa niyo. Sige. Ibig. Don't think that there is no truth in the scripture that says the spirit that God placed in us is filled with earth desire. Ano lang po? There is a Yung fears and desires. Sa ibang salin, kasi sa mapanibugho. Alam niyo pa sinabing mapanibugho? Yung ano siya, parang nagsaselos siya. Kung titingnan natin, di ba ang selos minsan ay kasalanan? Kaya lang, yung selos na binabanggit po dito, yung banal na pagkapanibugho, hindi po ito yung dito yung makasalanang inggit. Kasi sabi diyan, ayaw ng Diyos na pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Para bang ibig sabihin, ay ayaw niya na meron tayong iniibig na iba. Tinuruan tayong magmahal ng Diyos. Amen po. Tayong mga may mga asawa, mahal natin sila. Ngayon, yung pagkapanibugho ng Diyos sa atin, ayaw niya, hindi ito yung panibugho o pagsiselos na makasalanan. Ito ay jealous, holy jealous. May biglang sabihin, banal na paninibugho. Ang ayaw niya doon sa tao na mas pinipili natin inuuna natin yung iba kaysa sa kanya. Inuulit ko po, no, hindi masamang magmahal doon sa tamang mamahalin. Nagseselos ang Diyos sa atin kapag higit nating mahal ang iba o anumang mga bagay kaysa sa Kanya. Kaya nga meron siyang kautusan, di ba? Yung 2 utos na sinabi ng Panginoong Yesus. Ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pagkatapos sinabi niya, ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Una niyang binanggit yung pagmamahal sa Kanya. And that's the priority na gustong idiin sa atin. Kaya ang Diyos, marunong din siyang magselos. Kagaya natin. Di ba tayo ay nagseselos? Sa mga kabataan, mga meron ng crush, meron ng nililigawan, meron ng nagpapaligaw. Di ba nagseselos tayo pag alam mo yung isang taong gusto mo ay merong gustong iba kaysa sa'yo? Di ba nagseselos tayo? Ganon din naman sa mag-asawa. Minsan nagseselos tayo sa ating mga anak. Mas mahal ng asawa mo yung anak niya, yung anak niyo. May mga ganong mga tagpo o minsan naman mas nagseselos naman yung mga asawa kapag mas mahal yung mga magulang kaysa doon sa asawang babae o asawang lalaki. Ganon din naman ang Diyos na nagseselos siya kapag
higit nating mahal ang iba o yung mga bagay kaysa sa Kanya. Kagaya ng patotoo, yung sabi ay parang nagbago na dati, gustong-gusto ng yumaman. Mapabilis yung pagyaman. Kaya lang, may dumarating sa puso natin na dahil naramdaman mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, mas pinipili mo na siyang mahalin kaysa sa mga bagay-bagay. Kaya ang totoo, talagang ang Diyos ay nagseselos po. Yung pinatira niya kasi sa atin, kung titingnan po natin, meron naman siyang dahilan kung bakit siya magseselos. Ano po yung dahilan sa tingin ninyo? Minahan niya tayo ng higit kaysa kanino pa man. Ibinigay niya yung pinakamatindi niyang pagmamahal sa atin. Kaya meron siyang karapatang magselos. At yung pagseselos niyang pong yun, hindi po yung kasalanan. Kaya nga tinawag siyang banal na paninibugho. Kasi nga, yung kanyang pagmamalasakit sa atin, ayaw niya na may kaagaw. At inuulit ko po, meron siyang karapatang magselos dahil iniwan niya yung kalangitan alang-alang sa atin. Hinayahan niyang magdusa yung kanyang sarili hanggang maipako sa krus, hanggang sa mamatay, alang-alang sa atin. Ginawa niya yung pinakamabuti niya para iligtas lang tayo, mapatawad sa ating mga kasalanan, mahiwalay tayo doon sa parusa at mailagay sa mabuting kalalagayan. Kaya nga, meron siyang karapatang magselos, and that a holy jealous na para lang sa Diyos. Kaya nga sa atin, ang gusto ni Santiago sa atin, matuto natin siyang mahalin una sa lahat. Amen po. Una sa lahat. Yung mga bagay sa mundo, kaya nga meron din siyang talidhaga, meron din siyang ikinuwento patungkol sa paglilingkod. Ano yung pipiliin mo? Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Ibigin yung isa, kapupuotan yung isa. Yung kayamanan at ang Diyos, hindi pwedeng pagsabayin yun. Kaya nga talagang maunang pipiliin mo ang Diyos kaysa sa kayamanan. Kasi kapag ang Diyos ang pinili mo, mayaman ka na. Bakit po? Kapag ang Diyos ang pinili mo, lahat ng bagay ay nasa sa iyo na. Kasi siya ay naglikha ng langit at ng lupa. Kaya mas piliin natin unang mahalin ng Diyos kaysa kanino pa man o kaysa sa ano pa mang mga bagay. Bakit? Yung kanyang banal na paninibugho ay talagang ano tawag nito, pag sinabing mapanibugho, yung selos niya talagang ayaw niya na may kaagaw sa atin. Pinatira niya yung kanyang espiritu sa atin, yung Holy Spirit na yon, yun yung talagang umaakay sa atin para mahalin natin siya ng higit kaysa kanino pa man. Kaya yun ang makikita po natin diyan sa verse 5 na yan, na binabanggit po dyan yung huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Sa ibang salin ay kaagaw, ibig sabihin para bang wala ka ng karapatang magmahal. Pero kung titingnan natin yung pinaka gustong diin niya, ayaw lang, hindi masamang magmahal. Ayaw niya na meron siyang nakikita sa atin na mas inuuna nating mahalin kaysa sa kanya. Amen po. Normal sa atin ang magmahal dahil meron tayong damdamin. Kaya lang nagiging problema kapag mas pinipili nating mahalin ng iba o ano pa bang mga bagay kaysa sa Diyos. Kaya nga kung titingnan po ninyo diyan, binabanggit diyan yung verses 13, yung chapter 3, binabanggit din po diyan kung bakit siya nagseselos. Kasi yung karunungan na pagseselusan niya, yung pipiliin mong karunungan ay karunungan galing sa mundo. Hindi yung karunungan galing sa Diyos. Kasi yung karunungan galing sa mundo, ano yung mga nangyayari diyan? Yung merong inggitan, makasarili, ano pa? Yung pagmamayabang, hindi pagsasabi ng katotohanan,
yung ganong karunungan ay nagmumula sa mundo. Kaya yun ang pinagseselusan. Gagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda para lang makuha yung mga bagay na yun. Ibig lang sabihin, mas mahal mo yung mga bagay na yun. O yung taong yun, kaya ka gagawa, kaya ka maiinggit, kaya ka magiging makasarili, kasi mas pinipili mo yung iba kaysa sa Diyos. Kaya siya holy jealous. Amen po. Kaya matuto tayo, tanungin natin ang ating sarili, sino ba yung nakaluklok sa aking puso? Baka mas mahal ko yung trabaho ko kaysa sa Diyos. Mas mahal ko yung asawa ko ng higit kaysa sa Diyos. Inuulit ko po, hindi masamang mahalin natin ang ating asawa. Nagsiselos lang ang Diyos kapag mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating mas mahal natin ang asawa natin o yung mga bagay kaysa sa Diyos. Amen po. Ngayon isipin natin, paano ba natin, kayo na makakasagot po nun, ho? Bibigyan ko kayo ng katanungan sa inyong isipan at kayo makakasagot. Paano ko kaya malalamang mas mahal ko yung asawa ko kaysa sa Diyos? O mas inuuna ko yung asawa ko o yung mga anak ko kaysa sa Diyos? Nasa sa inyo po yan. The point is, inuulit ko po, huwag nating kakalimutan yung sinasabi ng kasulatan, ayaw ng Espiritu na pinasatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Kaya nga, ang point, ang pagtatapat natin, tatungin natin ang ating sarili, ano o sino ang umuupo sa trono ng aking puso. Ang Diyos kaya, o yung mga pinapangarap ko kaya, o yung tao kaya, nasa inyo po yung kasagutan. Amen po. So, tandaan nyo po, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Put God first. Amen po. Amen. Unahin natin ang Panginoon. So, dito, sa verse 5, tingnan natin. Verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Dito ay merong pangako na higit pang biyaya. Biyaya sa kabila ng ating mga minsan nakapamumuhay tayo na makamundong pamumuhay, ang Diyos ay hindi sumusuko. Kahit minsan nakakagawa tayo na minamahal natin yung iba ng higit kaysa sa Kanya, meron naman siyang biyaya na binibigay sa atin, higit pang biyaya. Totoo kung nung unang panahon lang, pag nagkasala ka, namamatay na agad, wala talagang matitirang tao. Totoo po. Kaya lang, masagana yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga meron siya dito sa verse 2, meron siyang pangako, ano po yun? Higit pang biyaya. Na sa kabila ng ating mga kakulangan, meron siyang palaging binibigay na pag-asa sa atin. Malaking supply ng kanyang biyaya sa mga tukso na pwede nating ikahulog. So ngayon, ano yung dapat na biyayang yun? Yun yung biyayang natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Na sa tuwing tayo ay binibigyan ng biyaya ng Diyos, maniwala tayo na merong kakayanan ng Diyos para iligtas tayo doon sa pagkakasala sa Kanya. Hindi yung biyaya na pwede nating sandalan. Total, naintindihan naman ako ng Diyos kahit na unahin kong mahalin yung iba kaysa sa Kanya. Naintindihan naman ako ng Diyos. Tandaan natin, yung binibigay na buhay sa atin ay biyaya niya para piliin nating mahalin natin siya ng higit kaysa kanino pa man. O mas piliin nating unahin siya kaysa sino at ano pa man. And that's the grace of God. So, kaya kinakailangan pag-aralan natin yung biyayang iyon. Ano ba yung biyaya? Puntahan natin yung Titus chapter 3. Atras tayo. Pagkatapos po ng Timoteo, bago po mag-Hebreo, Pilimon, Titus, Pilimon pala. Chapter 3, verse 11. Tingnan niyo po yung 11.
Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ano daw po yung biyayang yon? Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. So, ibig sabihin, tama-tama yung sinabi ni Santiago doon. Ano yung mga makamundong pagnanasa? Yung pagkainggit, pagkamakasarili, gagawa ka ng mga bagay na ikakasama ng iba para lang makuha yung gusto mo. Pwedeng manira tayo ng kapwa para lang makuha yung gusto. Pwedeng dayain natin yung kapwa para lang makuha yung gusto. Makamundo po yun. Kaya sabi doon, na makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa makamundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya yung biyaya, yun yung nagtuturo sa atin upang talikuran yung mga kasalanan. Say no to ungodliness and yes to God. Yun po yung biyaya. Yun yung kalugan ng biyaya. Kaya pagkatapos nating malaman na ang Diyos ay nagseselos kapag meron tayong pinipiling mahalin na iba higit kaysa sa Kanya o inuuna yung iba kaysa sa Kanya, nagseselos siya. Gayunpaman, nagbibigay pa rin siya ng biyaya. At ano yung biyayang yon? Hindi para mamuhay ka doon sa nasasaktan ang Diyos dahil nagseselos siya. Hindi. Yung biyayang yon, yun yung aakay sa atin upang unahin na natin siya. Napiliin na mahalin siya ng higit kaysa kanino paman. Mas piliin natin unahin siya kaysa kanino paman. And that's the grace. Amen po. At makakamtan natin yon, yung biyayang yon. Tingnan niyo po, sino ang makakamit ng biyayang yon, yung pangakong yon? Balikan natin yung Santiago, matatapos na po tayo. Pinipindot ko po siya. Hindi ko alam isa. Dali ang pagpindot ko. Tingnan niyo po yung sino po ang makakatanggap ng biyayang yon? Yun. Now, ito po yung pangatlo na tinatalakay natin, yung choices po natin. The crucial choices. Ibig sabihin, ito yung delikado na pagpili. Pipili ka ng may katalinuhan. Ano yung pipiliin mo? Ano yung sabi dyan? Pakibasa po yung verse 6. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Okay. So, ito po yung mahalagang pagpili. Para maranasan natin yung higit pang biyaya, it is your choice. Ano po yun? Sabi diyan sa verse 6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinaawaan niya ang mapagpakumbaba. So, paano mo malalamang matatanggap mo yung higit pang biyaya? Ito yung mahalagang pagpili, crucial choice. Magmamataas ka ba o magpapakumbaba ka ba? Maging humble. Tama po. So, para pala makamit natin yung higit pang biyaya, kinakailangan mong maging mapagpakumbaba. So, sa papaanong paraan? Sasabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya kung wala kayo sa akin. Amen. Pag sinisikap natin kayanin yung lahat ng bagay para maabot yung pangarap natin na para lang sa sayong sarili, hindi mo kakayanin. Magiging mapagmataas ka kapag hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya nga yung, alam nyo, ang isang taong, nalulungkot po ako, kapag yung tao ayaw lumapit sa Diyos, tanda po yun ng pagmamataas. Kasi, iniisip mo, kaya mo sa sarili mo. Yun yung isa sa tanda ng pagmamataas. Yung taong ayaw lumapit sa Diyos
na nakakagawa ng lahat ng bagay, na nakakaalam ng lahat ng bagay, tapos hindi mo lalapitan, sisikapin mo sa sarili mo, may lakas naman ako, may talino naman ako, magaling naman ako, na hindi ka lumalapit sa Diyos. Darating ang araw, yung pinagmamayabang natin sa ating sarili, yun na magpapabagsak. Kaya tandaan natin, yun yung isa sa yun yung pagkabagsak ni Satanas, yung kanyang pagmamataas. Gusto pa nga niyang mahigitan ng Diyos, kaya naman ibinaba siya ng Diyos. Pero yung mga taong nagpapapakumbaba, inaamin na hindi kakayanin kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, yung relasyon naming mag-asawa magiging miserable. Yung buhay ng aming pamilya magiging miserable kung wala ang Diyos sa buhay namin. Yung trabaho namin, kung hindi ako tinulungan ng Diyos, kung hindi ang Diyos ang nagplano sa akin, wala ako sa lugar na ito. Hindi ko rin makakayanan na mahalin ng Panginoon ng higit kaysa kanino pa man kung hindi niya ako tutulungan. And that's the grace of God. Yun yung tutulong, matatanggap natin yung higit pang biyaya kapag tayo ay mapagpakumbaba. Hindi natin kakayaning masolusyonan yung problema kung hindi tayo bibigyan ng karunungan ng Diyos. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya at hihingi ng karunungan galing sa Kanya, hindi natin masolusyonan yung problema. Mapagbigay ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Amen po. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, tatlong bagay ang nakikita natin. Ano po yun? Yung una, yun yung mapanibughong selos ng Diyos. Yung mapanibugong pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Ayaw niya na may kaagaw sa atin. Gusto niya, siya yung priority natin, higit natin siyang mahalin kaysa kanino at kung ano pa mang mga bagay. Dahil nagsaselos siya. Meron siyang karapatang magselos. Bakit? Ginawa niya yung pinakamabuti niya sa atin. Minahal niya tayo, iniwan niya yung kalangitan. Inaalay niya yung kanyang buhay. Meron siyang karapatang magselos. Amen. Pangalawa, nagbibigay siya ng masaganang biyaya, higit pang biyaya. At ano yung biyayang yon? Para mapili nating mahalin siya ng higit kaysa kanino pa man. Araw-araw nagkulang tayo ng maraming taon dahil ngayon ko lang napakinggan. Ito na yung para humakbang tayo. Mas piliin natin siyang mahalin. Mas piliin natin unahin siya. Ngayon, para matanggap natin yung higit pang biyaya, ito yung mahalagang pagpili. Ano po yun? Magpipili ka ba na magmapataas o magpapakumbaba ka? Magpapakumbaba. Dahil yung taong mapagpakumbaba, inaamin niya na hindi niya kakayanin kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, siya yung makakatanggap ng higit pang biyaya. Amen po. Kaya nga ngayong gabi, it is your choice. I-apply po natin. Tandaan natin, yung kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Tandaan nyo, pwede natin, ang pagkalaban natin ng si Satanas, kaya nating talunin. Amen. Pero kapag ang Diyos ang kalaban mo, makakapanalo ka kaya. Isipin ninyo, kapag kalaban mo ang Diyos, sino ang pwedeng magwagi sa Kanya? Kaya ang mahirap kalabanin po ang Diyos. Kaya may babala kapag kinalaban mo ang Diyos. Wag ka nang mag-expect pang manalo. Dahil walang sino man ang pwedeng makapanaig sa Diyos. Kaya nga mahirap pong kalabanin ng Diyos at makakalaban lamang natin siya kapag tayo ay nagmamataas. At ang mga kumakalaban sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamataas, ibinabagsak siya ng Diyos. Pero yung taong nagpapakumbaba, inaamin na kailangan niya ang Diyos, hindi niya makakamit yung mga bagay-bagay na ninanasan niya nang wala ang Diyos, yun yung kanyang tutulungan para makamit yung nasa ng kanyang puso. Kaya naman, mga kapatid, tandaan natin itong message ng Diyos sa atin. Piliin nating mahalin siya na higit kaysa kanino pa man.
At nang sa ganun, ano man ang ating hilingin, idaragdag na lang din ng Panginoon. At tandaan po natin, meron pa siyang higit na biyaya na binibigay sa atin, yun ay makakamtan natin kung tayo ay magpapakumbaba lagi sa kanyang harapan. Amen po. So, salamat po at yun po ang message ng Panginoon sa atin. Meron ba kayong tanong sa ating mga pinag-aralan? Tatlong bagay yan. Ang Diyos, meron siyang mapanibugong pag-ibig sa atin, nagsaselos siya. Pangalawa, meron siyang masaganang biyaya. At pangatlo, meron tayong pagpipilian. It is our choice, mahalagang pagpili, pagpakumbaba at mapagmataas. Tandaan ninyo, kapag pipiliin natin na mapagmataas, makakamit natin yung higit pang biyaya. Pero pag pinili natin yung pagmamataas, kinakalaban mo ang Diyos. At wala tayong kalaban-laban dahil yung kalaban natin ay makapangyarihan sa lahat. Pero naniniwala po ako, pipiliin ninyo yung magiging mababa sa harapan ng Diyos. Sabihin natin ngayong gabi, Panginoon, kailangan ko po kayo. Sabihin po natin, Panginoon, kailangan ko po kayo. Yes, kailangan namin kayo. Kailangan namin ang inyong tulong. Hindi namin kakayanin sa sarili namin. Hindi namin kaya kayong mahalin ng higit o unahin kayo kung hindi mo kami tutulungan. Totoo, mahirap po yan. Kasi yun ngang mahirap mahalin yung hindi natin nakikita. Diba? Ang hirap mahalin, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya kailangan natin ang kanyang tulong. Amen po? Kung wala po kayong tanong, Brother Ella, ano? Wala po. Malabo, malinaw, madilim, maliwanag. Sige po, kung wala po, tayo po ay manalangin. Tayo ay manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo. Mula sa aming napag-aralan, tulungan niyo po kami na makapamuhay kami sa nararapat na pamumuhay. Kagaya ng itinuturo ng inyong salita. Kayo ay pananibuhing Diyos. Ayaw nyo na merong kayong kaagaw sa Espiritong pinatira ninyo sa amin. Meron naman talaga kayong karapatang magselos. At yung selos na yun ay hindi pagkakasala. Ito ay holy jealousy. Kaya naman tulungan nyo kami, Panginoon, na piliin namin palagi na unahin kayo, mahalin namin kayo ng higit pa kaysa kanino pa man, ano pa mang mga bagay. At nang sa ganon, O Diyos, yung mga bagay-bagay na hihilingin namin ay idaragdag nyo na lang. Gayon pa man, Panginoon, may mga tagpo na minsan napipili naming unahin yung iba kaysa sa inyo. Salamat dahil masagana pa rin yung biyaya ninyo. At makakamit namin yung pangakong iyon kung kami ay maging mapagpakumbaba sa inyong harapan. Aminado kami na hindi namin kakayanin kung hindi nyo kami tutulungan, kung hindi nyo kami sasamahan. Kaya naman, O Diyos, hayaan po ninyo sa gabing ito, kagaya ng aming pananalangin ito, ito'y tanda ng pagpapakumbaba. Hinihiling namin ang inyong higit pang biyaya upang mapili namin unahin kayo at mahalin kayo ng higit kaysa kanino pa man at ano pa mang mga bagay. Dahil karapat dapat kayong mahalin dahil ginawa ninyo yung pinakamabuti ninyong pagmamahal para sa amin. Kaya naman tulungan yung bawat isa sa amin, O Diyos, sa aming pamilya, sa aming kanya-kanyang asawa, sa aming mga anak, maging sa trabaho namin, higit kayong mahalin namin, higit kayong unahin namin kaysa sa mga nabanggit namin ito, O Diyos. Dahil kayo ang Diyos na nagmahal sa amin ng lubos. Salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming napag-aralan at hayaan po ninyo maitanim sa aming mga puso. Mahalagang piliin namin na maging mapagpakumbaba na lumapit sa inyo. Tulungan niyo kami sa aming mga kahinaan. Panginoon, pagpalain po ninyo ang pamilyang ito. Alam nyo ang kanilang kalalagayan, yung mga nalalabi pang mga araw o buwan na pamamalagi po nila sa bansang Macau. Hayaan po ninyong matanggap nila ang pabor at ang probisyong galing sa inyo. Hiwalay ang mga pamilyang ito sa mga uri ng karamdaman at sakit at patuloy niya ingatan ang kanilang mga kalusugan, makatagpo yung kanilang mga pangangailangan at ma-enjoy nila, O Diyos, yung kanilang buhay sa lugar na ito. At maging higit sa lahat, maging buhay na patotoo sila sa kanilang pag-uwi na masabi nila
na dahil sa inyo nakarating sila sa Macau, dahil sa inyo pinagpala niyo sila, dahil sa inyo nabago yung kanilang buhay, dahil sa inyo nagkaroon sila ng kaligtasan. Yun po yung higit kong kahilingan, na yun yung maging patotoo nila sa kanilang pag-uwi sa aming bansa. Maraming salamat po, at habang ginagamit niyo po yung aming mga kapatid na nagtatrabaho sa lugar na ito pa matugunan ng kanilang mga pangangailangan, dalangin ko po, palakasin niyo lagi ang pisikal ng pangangatawan ng aking mga kapatid na nagtatrabaho sa Macau. Ilayo din sa anumang uri ng karamdaman at sakit, at patuloy pang pagpapala ang aking hinihiling. Higit sa lahat, pagpapalang espiritual na lalo pa nila kayong makilala ng higit pa sa kanilang inaasahan sa pag-aaral namin ng inyong salita, maging sa kanilang pagbubulay-bulay. Dalangin ko rin sa tamang panahon, bigyan nyo sila ng pananabik na makadalo sa mga gawain upang sama-sama, lalong-lalo na sa araw ng linggo, upang sama-sama namin kayong pasalamatan at sambahin. Yun yung isa sa tanda na kayo yung kanilang inuuna at minamahal nila kayo ng higit pa doon sa sino pa man at ano pa mang mga bagay. At anumang pa yung kanilang mga panalangin, hindi ko mamabanggit sa gabing ito. Alam nyo yung laman ng kanilang puso at laman ng kanilang isipan. Dalangin ko, abutin nyo po ito ayon sa inyong kalooban. Salamat po, at aalis po kami sa tahanang ito. Iiwan po namin ang kapayapaan galing sa inyo at ang kapangyarihan ninyo na siyang pinangako po ninyo na sumasa kanila, yung ng banal na Espiritu na siyang gagabay at papatnubay sa lahat ng kanilang gagawin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ang pagpapala ay sumaaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless you po. God bless you.